Bago sa saksi, wala raw lugar sa Gaza na hindi maaabot ng mga tropa ng Israel, ayon niyan kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pinasok na ng kanilang mga tropa ang pinakamalaking ospital doon na ayon sa Israel ay ginagamit para maikubli ang operasyon ng Hamas. Saksi si JP Soriano. Kuha ito mula sa Gaza Health Ministry sa Al-Shifa Hospital na pinasok na ng mga tropa ng Israel ngayong araw. Ang mga doktor na ito, inililikas daw ang mga pasyenteng nasa loob ng isang ward na tinamaan ng shelling. Ayon sa mga saksi, sinusuyod umano ng mga tropa ng Israel ang mga kwarto at basement ng ospital. Ayon sa Israel, nagbigay sila ng 12 oras sa Hamas para itigil ang military activity sa ospital na ayon sa Israel ay central hub umano ng operasyon ng grupo. Itinanggi na ito noon ng Hamas, pero giit ngayon ng isang opisyal ng Israel, nakakita umano ng mga armas at anilay terror infrastructure sa raid. 4 na militante rin anila ang napatay sa bakbakan sa labas ng ospital. Wala raw bakbakang nangyari sa loob ng hospital complex. Para naman sa isang doktor na nasa loob ng ospital, wala silang magawa kundi magtago habang umaalingaw-ngaw ang putukan. The bombardments, all kind of weapons were around the hospital, and they targeted the hospital directly. One of the patient's rooms was targeted, and there was a hole in the wall happened with around half meter diameter. Luckily, no one got injured. Sa bilang ng Gaza Health Ministry, mahigit 11,000 na ang patay mula nang magsimula ang airstrikes noon. Gantiyan ng Israel sa pag-atake ng Hamas, kung saan ayon sa Israel, mahigit 1,000 naman ang patay. Kasama sa libo-libo ng patay, ang mga magulang at 15 pang kaanak ng 4 na taong gulang na si Ahmed nang tamaan ng airstrike ang kanilang bahay. Pero nang lumikas sa isang refugee camp ang bata, tinamaan din ito ng airstrikes. Napuruhan ang 2 binti ni Ahmed kaya kinailangang putulin. Sa gitna nito, ang patuloy na problema ng maraming taga-Gaza pagdating sa supply ng pagkain at tubig. Ang ilan sa tubig ulan, umaasa ang bangungot sa Gaza, natakasan na ng mag-asawang Nadia at Mamun na ilang linggong naging mata ng GMA Integrated News sa loob ng Gaza. Nakarating na sa Pilipinas ang mag-asawa kanina. Yung term po kasi na masaya, iba po eh. Hindi ko alam kung magiging masaya po ba ako in the future kasi nga po family po namin nasa Gaza pa rin hanggang ngayon. Kung hindi pa rin po tumitigil yung war, hindi ko po masasabing masaya po talaga. Pero sobrang grateful. Philippine Embassy in Egypt, the Vice Consul, he did his best to be my name, it's the least. I'm still also thanks for these things. But in the same situation, I'm still sad because still all my family is still remaining there. And then until now, I don't know what really happened to them. Kasama rin sa mga nakauwi ang Filipino-Palestinian na si Amira na isang laboratory analyst sa isang ospital sa Gaza, kasama ang Palestinong asawa at anak. Malayo man sa giyera ngayon, naiwan sa Gaza ang Pilipinong nanay ni Amira dahil hindi nabigyan ng security clearance o napasama sa listahan ang Palestinong ama. I'm concerned about my family. I'm still concerned about them. Sa kabuuan, aabot na sa mahigit 100 Filipino national at mga asawang Palestino ang nakaalis ng Gaza at nakabalik na ng Pilipinas o di kaya ay nasa Egypt na simula nang inumpisahan ang repatriation. Not only are we looking at the possibility of the local government units helping out, we're asking DOLE, we're asking TESDA, we're asking OWA to help out to see what we can give itong mga kababayans natin ito. They may have been away from the Philippines for 30 years, ganon, but they're still Filipino citizens. May tutuluyan sila for the next couple of days. Thank you sa mga local government units na nagbigay ng ayuda, who heeded the request of the DFA. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.